So it's recorded. Again, good evening po sa lahat. Nasa session 8 na po tayo. Session 8 ng ating The Reformation Church. At tonight, ang lesson na i-share or ituro ni Brother Ezekiel ay about the regulative principle of worship. Napakahalaga po nito sa isang iglesia. So ito'y makinig po tayo at ito'y ating pag-aralan. Sige po tayo manalangin, hingin natin ang tulong ng Panginoon. Let's pray. O Lord, salamat muli sa gabing ito. Bagong linggo kung saan mag-uumpisa ulit kami ng aralin sa about the Reformation Church. We are praying na magamit nga ito as we have seen in the past kung paano kayo gumawa sa iglesia nyo through the faithful proclamation of your word and yung pagsusumikap din ng inyong mga tao na maiayon sa inyong salita ang buhay namin sa iglesia. At hindi ito mangyayari kung wala ang paggawa ng inyong banal na espiritu. So tulungan niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo ng humility ang bawat isa sa amin. Nang sa gayon ay ito hindi lang manatili sa amin, ma-share namin at maituro namin ng faithfully, patiently sa aming mga iglesia na kinakailangan ng ganitong pag-aaral. Pangunahan niyo kami, Panginoon, tulungan niyo si Ezekiel, Brother Ezekiel, sa pagtuturo ngayong gabi. Salamat pong muli, sa iyo lamang ang kapurihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming nag-iisang hari. Amen. Okay po, Brother Ezekiel. Good evening po muli mga kapatid. Isang magandang araw sa pagpapala ng Panginoon. Tutuloy lang po natin ang ating series na ginagawa sa ating Open Modular Class kung saan pinag-aaralan natin ang Doctrine of the Church or Ecclesiology. Natapos po tayo last time sa two offices kung saan tinapel natin yung dalawang official na mga ministers inside the church. At ito yung pastors and deacons. So nakita natin yung importansya na mayroong plurality of elders. Yan yung isa sa highlight natin at kung ano yung the emphasis ng work ng isang pastor. Ito po yung pinag-usapan natin last week. So natapos na po tayo dun sa section ng two offices. So ngayon naman po ang pag-uusapan po natin ay about regulative principle of worship. Ito po yung nagdi-distinguish or isa ito sa distinctive ng isang Reformed Church. So hindi po yung Calvinism, kundi isa po ito sa mahalagang distinction or distinctive ng isang Reformed Church. So bilang preliminary, sinabi ng isang old catechism, what is the chief end of man? The chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So before the fall, ang original design ng Diyos sa mga tao ay i-glorify siya. At yung pag-glorify sa Diyos ay ito yung enjoyment, ito yung happiness ng isang creature or ng isang tao. So we are created to glorify God and worship Him. So yung original design, the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. So ito yung original design sa atin. And we know, because of sin, ay hindi na ito nangyayari. At ito nga po yung pag-aaralan natin, though may generally speaking, all things are for the glory of God, pero yung more formal ay mayroon pong distinction ang glorifying God and worshiping God. At ito po yung pag-uusapan natin, hindi po private worship, hindi po family worship, kundi ang pag-uusapan po natin ngayon ay public worship, in the worship of the church. So para lang po maging malinaw ang ating pag-uusapan, hindi po about private worship or family worship,
while important yung mga bagay na yon, yung mga gawain na yon, ang pag-uusapan po natin ay public worship. Nasa context ng public worship every Lord's Day o every Sunday. So, buksan niyo po ang ating Biblia sa ating key passage for tonight, Hebrews 12. Medyo mahaba po yung ating babasahin. Hebrews 12, verses 18 to 29. So, yan po yung pag-uusapan natin. At i-relate po natin sa regulative principle of worship. So, Hebrews 12, verses 18 to 29. So, ang babasahin ko po ay English Standard Version. Ito pong sinabi ng author ng Hebrews, verse 18, "For you have not come to what may be touched, a blazing fire, and darkness, and gloom, and a tempest, and the sound of a trumpet, and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them. For they could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight of that Moses said, I tremble with fear. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. See that you do not refuse him who is speaking, for if they did not escape when they refused him who warned them on earth, much less will we escape if we reject him who warns from heaven. That at the time his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken, that is, things that have been made, in order that things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. So yung main theme po ng Epistle of Hebrews is the superiority of Christ compared to the Old Testament ceremonials. Dahil po ang main problem po dito sa Hebreo na sinasagot ng author, hindi natin alam kung sino po yung author. May nagsasabi na ito daw ay si Lucas, may nagsasabi na si Apostle Paul. Hindi man natin alam kung sino yung author, pero ang main problem dito is mayroong temptation or mayroon na ngang mga present na sumasamba, bumabalik sa Old Testament ceremonies. Kaya ang ginawa ng author ng Hebrews, pinatunayan niya, idiniin niya na hindi na kailangan ang mga Old Testament ceremonies or mga Old Testament ceremonials. Dahil yung fulfillment ng mga shadows na ito, ng mga types and shadows na ito, ay fulfilled na in Christ, in the person and finished work of Christ. At yung pong ating binasa na Hebrews 12, 18 to 29, sabi ni Stuart Olyott na isang commentator, this is the climax of the epistle. So, kung ito yung climax, di ba, pag sinabi nating climax, ito na yung pinaka-importante, kumbaga sa movie,
Ito na yung highlight. So, ito pong binasa natin is yung pinaka-highlight ng epistle ng Hebreyo. So, doon po sa verses 18 to 21 na binasa natin, ipinapakita po dyan ng author yung terror of the Mosaic economy or the Mosaic covenant. So, mababasa po natin dyan na napaka tindi or terror yung old covenant. Mayroong blazing fire, darkness, gloom. So pinapakita diyan na yung holiness ng Panginoon in the context of Mosaic covenant. While mayroong glory, mayroong terror, may holiness ang Panginoon doon sa Mosaic covenant, ang dinidiin dito ng author pagdating sa verses 22 to 24 is the superiority of the new covenant. Yun yung point. Kaya yung word na but, sabi po doon sa verse 22, na sinabi doon na I tremble with fear. Sabi daw ni Moses, I tremble with fear. Dahil nakita nga niya yung pagiging terror ng old covenant. Pero yung sinabi ng author, but you have come to Mount Zion and to the city of the living God, this word shows the difference between Mount Sinai and Mount Zion. Yun yung pinaka-point dito. Dinidistinguish, pinapakita yung pagkakaiba ng Old Covenant and New Covenant. And these two mountains, binanggit doon na may dalawang mountain, yung Mount Zion and Mount Sinai. These two mountains represents the two covenants. Clear po yun. The Old Testament para sa nation ng Israel and the New Covenant or New Testament ng federal head ay hindi si Moses, kundi si Christ. Sa verse 24, ang sinabi doon that Jesus Christ is the mediator of the new covenant. Pero ang interesting dito sa passage na ito, while pinapakita yung grace ng new covenant compared sa old covenant, sa verse 25, it shows the warning here on earth that they did not escape. Ibig sabihin, if yung old covenant, yung mga warnings doon ay hindi naka-escape yung mga sumusuway sa old covenant, na ang argument is temporal, earthly, yun yung distinction ng dalawang covenant. Pero ang sinasabi ng author, how much more the warning from heaven. Kung may terror, kung may holiness, yung old covenant, pero ito ay temporal, ang sinasabi dito, mas holy, mas glorious yung new covenant. So, it shows here that even though we are in the New Testament, established by Christ, which is a gracious covenant, or the new covenant, the covenant of grace, there is still a warning from heaven. So while dinidiin dito yung graciousness ng new covenant, hindi po nawawala yung warning dahil nananatili na ang sinasamba ng old covenant and new covenant people ay same God na banal, holy. So because in both the Old and New Testaments, there is only one God to be worshipped, the Holy God. God, sinabi sa text po natin, God is a consuming fire. So makikita po natin dito, while binibigyan ng emphasis yung distinction ng Old and New Covenant, ipinapakita dito yung similarity. At ang similarity, hindi nagbabago yung Diyos na sinasamba ng both Old and New Covenant. Sabi ng author, for God is a consuming fire. Hindi lang yon, mas pinabigat pa ng author yung worship
Dahil kung temporal lang yung warning sa Old Covenant, mas matindi yung warning in the New Covenant dahil ito ay heavenly, eternal yung warning. So ito po yung ating main teaching or main principle, theological principle for this evening. So, the grace of the new covenant demands proper worship to God. Ulitin ko po, the grace of the new covenant demands proper worship to God. So, ito yung pinapakita ng biyaya, nagdi-demand, nagpapakita, nag-uutos sa atin. Hindi nababago yung utos sa sambahin natin ng mayroong kabanalan. Mas pinabigat pa nga dahil nasa biyaya na tayo. So the grace of the new covenant demands proper worship to God. Sabi ni Mark Jones sa kanyang book na Living for God, sabi ni Mark Jones, worship is covenantal insofar as God covenants with us through Jesus Christ to bless us and make us in the image of His Son. We become like what we worship, which means for Christians, we can have no option other than to worship Jesus. Worship creates two-way traffic between the human soul and the triune God. It is shaped in the form of a dialogue. God speaks to us and we speak to God. Ang ganda po dito na yung worship is covenantal. Kaya yun po yung point ko, the grace of the new covenant. Yung worship natin ay dahil bahagi ito ng ating tipan sa Panginoon. Ano yung pangako ng Jeremiah 31? Bibigyan tayo ng bagong puso upang tayo ay makasunod sa utos ng Diyos. At ang bahagi ng utos ng Diyos ay sambahin natin siya. So yun yung tinatawag dito na covenantal yung worship natin. Ang ganda po ng point ni Mark Jones, we become like what we worship. Because of the fall, ang sinasamba ng mga tao is created by human hands. Either ito ay mga false gods, mga material blessings, or family, we become like what we worship. Pero dapat, kung tayo ay nakabigyan na ng bagong puso, ang object of our worship is the triune God. Ang ganda po ng point dito ni Mark Jones na two-way traffic daw po yung worship. Ito daw po ay dialogue na ang Diyos ay nagsasalita and we speak to God. So ganun po dapat yung mentality natin every time na mag-worship tayo every Sunday. Hindi ito something na nag-offer lang tayo sa Panginoon, kundi una sa lahat, dialogue ito. Nagsasalita ang Diyos through His ordinances at sumasagot tayo through ordinances pa rin. Kaya may prayer, may reading ng psalm, mayroong singing ng spiritual songs. Tayo ay tumutugon sa pagsasalita ng Diyos. So yun po yung worship. Kaya napakaganda nung sinabi dito ni Mark Jones na ang worship po ay form of a dialogue between God and His people. So doon po sa key passage natin, may tatlong bagay po tayong titingnan. Dito po paikutin natin yung ating discussion sa regulative principle. Una po, the object of true worship. Nasa text po yan. And then the warning to false worship. Thirdly, the grace of true worship. So yun lang pong tatlong bagay na yun ang ating itatakel sa ating regulative principle of worship. So first thing na makikita po natin sa ating mga binasa is the object of true worship. It is very clear in our text, the object of true worship is the triune God as obedience to the first tablet of stone. Yun yung malinaw doon. God is a consuming fire.
So nagdi-demand siya ng proper worship. So ang object of our worship is God, the triune God. Sabi po ng Exodus 20 verse 3, sa Ten Commandments, sabi doon, you shall have no other gods before me. So yung first commandment, ang tinutukoy dyan is yung object of our worship. Wala daw dapat tayong sambahin na ibang Diyos. Ito man ay created natin na mga Diyos-Diyosan, ito man ay mga na-acquire natin na mga material things. Ang dapat object daw po ng worship ay yung Christian God or the triune God. Sabi po ng 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 2, religious worship is to be given to God the Father, Son, and Holy Spirit, and to Him alone, not to angels, not saints, or any other creatures. And since the fall, not without a mediator, nor in the mediation of any other, but Christ alone. So, yung sinasabi ng confession of faith, kagaya ng problem dito sa Hebreo, meron silang temptation na mag-worship sa angel. So, tinakil yun ng confession of faith. Yung daw religious worship, ang object dapat ay yung triune God, hindi angels, hindi saints, or any other creatures. At lalo-lalo na, after the fall, mediator. Mediated yung worship natin. Sabi yun, not without a mediator. Diba, yung mga Roman Catholic, naniniwala sila na si Maria ay co-mediatrix ng Panginoong Jesucristo. So yung ating worship, ang object noon ay ang triune God with in the mediation of Christ alone. Again, sabi ng the Reformation era, galing sa Reformation era, Belgic Confession of Faith about the doctrine of the Trinity. Although this doctrine surpasses human understanding, we nevertheless believe it now through the Word, waiting to know and enjoy it fully in heaven. So yung pong object of our worship is the triune God. So hindi po ito yung generic God. Kaya ito pa rin ay based sa scripture. Dahil yung general revelation, hindi niyan i-reveal, hindi niyan kaya mag-reveal ng Trinitarian God. Special revelation lamang or yung Word of God lamang ang mayroong kakayanan na mag-reveal, magpakita na ang Diyos ng Biblia ay iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Sabi ni John Owen, there is no grace whereby our souls go forth unto God, no act of divine worship yielded unto Him, no duty or obedience performed, but they are distinctly directed unto Father, Son, and Holy Spirit and Spirit. So ito po yung object ng worship, both ng Old and New Covenants. Kaya ang point po natin, the Trinity is not just the structural background of Christian theology, it is the substance of living out Christian faith, hope, and love in relationship with the one true God and with each person in particular as Father, Son, and Holy Spirit. So hindi lamang ang Trinity po ay hindi lang para maging orthodox tayo, kundi yan po yung substance ng Christian faith. In fact, sabi rin ni James White na ito daw po yung pinaka-peak apex ng revelation na nireveal ng Diyos na siya ay Trinidad. Siya ay isang Diyos na mayroong tatlong persona. Kaya ang challenge po sa atin, the worship of the church must be Trinitarian. Every time na magwo-worship tayo, every Sunday, dapat po conscious tayo, aware tayo na ang object ng ating worship is the Father, Son, and the Holy Spirit. So, Trinitarian po ang worship ng New
Covenant. Doon po sa Old Covenant, while assume po yung Trinity, pero hindi po ganun ka-clear. Hindi kagaya sa New Covenant na clear ang revelation, lalong-lalo na nung nag-incarnate ang Panginoong Jesucristo. Mas pinalinaw niya, mas na fully reveal ang doctrine of the Trinity. So some application to charismatic worship. So sa charismatic worship po or yung Pentecostal worship, their overemphasis on the Holy Spirit. So ito po yung problem sa charismatic worship. Masyado yung pagdiriin sa gawa ng banal na spirito. Kasama po dyan yung speaking in other tongues, miracles, visions, modern prophecies, and healings. Yan yung binibigyan ng emphasis. At sa 1 Corinthians 13, gusto ko lang pong itakil itong 1 Corinthians 13 pertaining sa mga supernatural gifts. Hindi ko pala naisulat sa handout natin. 1 Corinthians 13, babasahin ko po yung verse 8. Sabi po dito, 1 Corinthians 13 verse 8, love never ends. As for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part. But when the perfect comes, the partial will pass away. When I was a child, I spoke like a child. I thought like a child. I reasoned like a child. When I became a man, I gave up childish ways. For now we see in a mirror dimly, but then face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I have been fully known. So ang argument dito ni Apostle Paul, yung love never ends, sinasabi niya dito, mangyayari yung time that prophecy will pass away, speaking in tongues will pass away. So, ibig sabihin, yung mga, ang tawag po nito sa theology ay revelatory gifts. Ang sinasabi dito ni Apostle Paul, habang nagmamature yung church, the more na nababawasan ng mga supernatural gifts, pinapakita dito yung maturity ng church. Kaya sabi doon ni Apostle Paul, nagsasalita siya in childish way. I spoke like a child. Dahil present pa dito during this time yung mga supernatural gifts. And when the perfect comes, yung iba, ang sinasabi dito ay second coming. May mga ibang reformed na second coming yung tinutukoy. Pero ang view ko po dito ay canon, yung pagiging kumpleto ng scripture. Kaya ang point dito ni Pablo, habang nababawasan yung mga revelatory gifts, yung prophecy, visions, healing, pinapakita noon yung maturity ng church. So, ang point ko dito, hindi na natin kailangan ng mga supernatural gifts na yun dahil nasa maturity na when it comes to special revelation, ang church, kompleto na, hindi na tayo pwede, hindi na, sabi ni Paul, hindi na, ngayon nagsisalita ako in a childish way dahil nga through prophecies, through signs and wonders. Pero sabi ni Paul, meron siyang anticipation na mangyayari, na magiging kumpleto na yung Holy Scripture. So, ang problem dito sa charismatic worship, binibigyan nila ng emphasis yung mga signs, yung mga types and shadows, yung mga foundational like yung mga supernatural gifts. Sabi ni Paul, part yun ng immaturity ng revelation or ng church. So wala na po iyon. Dahil sabi ni Christ sa John 16, hindi ko na po babasahin, 8-15, kayo na lamang po ang magbasa, ipapadala daw niya ang kanyang banal na spirito at hindi daw siya magsasalita ng sarili, hindi niya itataas yung kanyang sarili. He will glorify Christ.
So one of the proofs that the Holy Spirit is in our midst is that if our worship is Christ-centered. So ito ay Trinitarian pa rin, pero yung Trinity ay nakikita yan yung proof, pruweba na nasa ating kalagitnaan ng banal na spirito if ang worship natin is Christ-centered. So yun po yung ating application or challenge. The worship of the church must be Trinitarian and Christ-centered. So hindi po centered doon sa miraculous gifts, speaking in tongues, etc. Dahil ngayon ay part ng immaturity ng church. So yun po yung object of our worship. Secondly, the warning to false worship. Yun po yung pinaka-thesis ng Hebrews 12. There is a great warning to false worship. Yung pong explanation, yung case na ginamit ng author ng Hebrews ay yung pong Exodus 19 to 20. Chapters 19 and 20 kung saan si Yahweh ay imimit niya ang people of God. This story demonstrates the distance between God and His creations as a holy God. So pinapakita dyan sa Exodus 19 to 20 yung character ng Panginoon revealed in the Ten Commandments at pinapakita dyan yung chasm o yung malaking agwat, yung gap between God and man. In verse 21, doon po sa Hebrews 12, galing po yan sa Deuteronomy 9 where the context warns Israel about worshiping the golden calf. Sabi po ng Deuteronomy 9 verse 16, and I looked and behold, you had sinned against the Lord your God. You had made yourselves a golden calf. You had turned aside quickly from the way that the Lord had commanded you. Take note po, hindi po doon sa second commandment, hindi po doon, dito sa context na ito, same pa rin yung object ng kanilang worship. Si Yahweh pa rin. Ang problem lang, sabi dito sa text, you had turned aside quickly from the way that the Lord had commanded you. Hindi nagbago yung object of their worship. Si Yahweh pa rin, ang mali is yung way. Same object, si Yahweh, pero ang problem nila is na-violate nila yung second commandment, lumayo sila sa way, kung ano yung inutos ng Diyos. So, when the writer of Hebrews mentions Deuteronomy 4 and 9, yun po yung kino-quote ng Hebrews 12, it pertains to the establishment of the Old Testament. And the focus of these verses is the 10 Commandments. So, nag-speak yan that was burning with mountain, that was burning with fire. Ipinapakita dyan yung holiness ni Yahweh or yung holiness ng Diyos. So yun po yung background ng Hebrews 12. Yun yung point, yun yung kino-quote niya. So yung naging problem ng Israel, hindi dahil nagbago ng object yung worship nila. Same object si Yahweh, pero ang kanilang problem is yung way. Ano yung way of worship? Ito po yung view ng modern worship. May tinatawag po na complete freedom. Whatever anyone is happy to do for the Lord. Sincere naman kami sa pagsamba. Kahit wala to sa scripture, basta kami ay may freedom. Meron naman po yung isang type of worship, yung tinatawag na seeker-sensitive emphasis, whatever is popular and acceptable in today's generation. Yan po ay pabago-bago. Dati G12, do meron pa rin naman ngayon, pero dati sikat na sikat yung G12 at kung ano-anong mga pabago-bagong mga genre ng music, what is popular, yung mga lights, pagandahan ng mga sounds. So, kung ano yung gusto ng tao,
May mga nagdi-decide, gusto namin malungkot, gusto namin rock. So, yun yung seeker-sensitive emphasis. Kung ano yung, ang tao, yung seeker-sensitive. And yung thirdly, more on theological, yung normative principle. What is not expressly forbidden or explicitly forbidden in Scripture may be done rightfully. So basically, substantially, parang pare-parehas lang ito. Ang nasusunod ay yung kagustuhan ng tao. Tandaan po natin, in our text, never nasunod yung gusto ng tao. Because God is supreme in His holiness, our worship requires respect and reverence. At yung reverence and respect ay defined kung ano yung kanyang iniutos. Hindi sa kung ano yung gusto nating i-offer or kung ano yung gusto nating gawin. Ang Diyos ang totoong seeker sensitive. John 4, hinahanap ng Diyos ang mga totoong sumasamba sa Kanya. Sino yung seeker? Ang Diyos. Sasambahin daw sa espiritu at katotohanan. So ang true seeker sensitive, ang true seeker of true worship, walang iba, hindi po tayo. Nung nagkasala si Eva at Adan, hindi hinanap ni Eva at Adan ang Diyos. Nagtago sila dahil sa takot. Ang Diyos ang naghanap. So yun po yung pattern ng Panginoon. Kaya siya yung mayroong karapatang magtakda kung ano dapat yung way ng worship. Sabi ni Charles Spurgeon, the beauty of holiness is the only beauty which God desires in our public services, and nothing less can take its place. He does not regard the beauty of architecture and clothing. Moral, spiritual beauty are what delight his soul. Worship must not be rendered to him in a careless, sinful, superficial manner. We must be reverent, sincere, earnest, and pure in heart, both in our prayers and praises. So lahat po ng pinag-uusapan dito, ang point ni Spurgeon, siguro yun yung context niya dati na pagandahan ng architecture. Makikita niyo po yung mga photos nila, di ba? Ang ganda ng mga architecture, ang ganda ng mga clothing nila. Kung contextualize natin yan ngayon, ang worship po ay hindi sa ganda ng tugtugan, ng technology, ng building. Kung ito ba ay aircon. While mayroong necessary po itong mga bagay na ito as accidents of our worship, hindi po ito essential. Ang mahalaga po ay yung kabanalan sa pagsamba natin, paggalang. At yung paggalang na po yun ay defined by the special revelation of God. At dyan po tayo pupunta sa the grace of true worship. Ang biyaya ng totoong pagsamba. In God's relationship with the people of God of Israel in the Old Testament, every action of Israel should be in accordance with God's commands. Kapag ang pakikipagrelasyon po ng Diyos sa Israel ay dependent lagi, nakadepende lagi sa iniutos ng Panginoon. In the establishment of the tabernacle, kayo na po yung magbasa ng mga key texts dyan. Sabi doon, as the Lord had commanded them. Even yung sukat, yung materials na gagamitin, commanded yon ng Panginoon. At even yung standard for worship. Sabi ng Diyos, whatever I command you, you shall not add nor take away. So yung palang canon ng Scripture is related sa regulative principle of worship. Hindi tayo pwedeng magdagdag. In fact, nasa context po yan ng worship. Hindi daw pwedeng magdagdag kung ano yung iniutos sa pagsamba. So mali po yung normative na what is not explicitly forbidden ay pwede nating gawin.
Hindi po. Ang sinasabi po ng text na ito, kung ano lamang ang iniutos, yun lamang ang dapat gawin. In the Old Testament, mayroon pong consequences of disobedience. Sa Jeremiah 7:31 and 19, verse 4 and following, worship that goes beyond God's commands is considered worship of false gods and is unacceptable to God. In the Old Testament, yung worship po na sumosobra o nagkukulang sa utos ng Diyos ay hindi po katanggap-tanggap. Eh yan po yung classic example sa Leviticus 10 at 1 to 3, yung kay Nadab and Abihu. Gusto nilang mag-offer sa sarili nilang desire. Ito po yung they offered strange fire that God did not command. At alam po natin kung familiar po tayo sa text na ito, they were consumed by this fire. Yung sincerity nila, sincere naman sila doon, pero hindi yun kinumand ng Diyos, hindi yun iniutos ng Diyos, hindi pa rin yung tinanggap ng ating Diyos. Kaya ang point po natin, those who worship God must do so in the way He requires, treating Him as holy. Ito po yung tinatawag na regulative principle of worship. Kung ano lamang po yung iniutos, ito lamang po dapat ang gawin. Sabi ng Savoy Declaration of Faith by the Congregationalists, the light of nature showeth that there is a God who hath lordship and sovereignty over all, is just, good, and that good unto all, and is therefore to be feared, loved, praised, called upon, trusted in, and served with all the heart and all the soul, with all the might. But the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself, and so limited by His own revealed will, that He may not be worshipped according to the imaginations and devices of men, or the suggestions of Satan, under any visible representations or any other way not prescribed in the Holy Scripture. So ito po yung pinanghawakan ng mga Reformed dati pa, na kung ano lamang yung ginawa, ang utos, ito lang dapat ang gawin. So basahin po natin ang Mark kung So, basahin po natin yung Mark 7, 7 to 8. Na-delete ko yung notes ko. Pero okay lang. Mark 7, 6 to 8. Basahin po natin ito. Mark 7, 6 to 8. Sabi ni Jesus, and He said to them, well, did Isaiah prophesy of you, hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of man. You leave the commandment of God and hold to the tradition of man. So yung context po dito ay pinapakita dyan ni Jesus yung distinction ng acceptable worship and unacceptable worship. Again, yung point ko kanina, malinaw dito yung pag-cite ni Christ ng Isaiah, sabi dito, these people honors me with their lips. Ibig sabihin, yung object of their worship is si Yahweh pa rin, yung Diyos pa rin ng Old Testament, si Yahweh pa rin, sabi doon, these people honors me with their lips, but their hearts is far from me. So, while yung object of their worship is God Himself, pero sabi ni Isaiah, quoted by Jesus, malayo yung kanilang mga puso. Well, pwede naman talaga na unregenerate itong mga taong ito, na malayo yung kanilang puso, pero totoo yun, pero yung point na ang ibig sabihin na malayo yung kanilang puso, ang ininterpret din ng Isaiah, in vain do they worship me. Paano?
teaching as doctrines the commandments of men. Kaya daw pala malayo yung kanilang puso, kasama yung hindi sila sincere, pero kasama din dito yung kanilang pagsamba ay hindi nakabase doon sa iniutos ng Diyos. So, kaya sabi sa verse 8, you leave the commandments of God and hold to the tradition of men. So, in-interpret ni Jesus na yung pagiging malayo nila, yung puso nila ay malayo dahil doon sa pagsamba nila na nakabase sa tradisyon ng mga tao, hindi sa katuruan ng Diyos, hindi sa iniutos ng Diyos. Wait lang po. Yeah, ando ko lang yung aking handout. Kasi na-delete ko yung ibang part ng notes. Yan. So, ay, hindi pa rin pala na, wait lang po ha. Download ko lang po ulit yung sinend ko kay Brad. So sabi ng Baker's New Testament commentary, sabi dito, of course, this worship of God is vain, utterly futile, and this for two reasons. A, because the attitude of his heart is wrong, and B, because his emphasis is wrong, as Jesus now indicates by saying, you let go the commandments of God in order to cling to the tradition of men. Pharisees and scribes were guilty of placing mere human tradition above divine revelation, a man-made rule above a God-given command. So yun yung guilty yung mga Pharisees doon sa issue na yun. So elements of new covenant worship. So, nandiyan po sa handout nyo. Hindi ko na po nakikita dito sa aking handout kasi na-delete ko. So, yung pong mga elements of our worship ay prayer, word of God, sacraments. So, yan po yung mga essential reading of the word. So, yan po yung mga essential ng new covenant worship. Tandaan po natin na ang worship ng new covenant ay simple. Hindi na ito kagaya ng Old Testament worship na madugo, maraming mga ceremonies. Simple po ang worship ng new covenant because of the simplicity of the gospel. So, mayroon pong nagsasabi na boring daw po ang worship ng yung regulative principle of worship. Well, totoo naman po na boring kung wala ang pagkilos ng banal na spirito. Ito po yung danger sa mga worship na ang emphasis ay tugtugan, lights, magagaling na singer. Pwedeng masaya yung worship. Hindi nila nakikita na wala yung banal na spirito. Hindi magiging boring ang ating pagsamba kung nananatili dito yung presensya ng banal na spirito. So, some applications po sa ating pong lecture as believers, let us worship God with fear
and obedience to His commandments. Dapat po nating sambahin ang Diyos nang mayroong banal na pagkatakot, pagsunod sa kanyang kautusan. And secondly, make the worship of the church Christ-centered as the evidence of the presence of the Holy Spirit. So dapat po ay ay nakasentro kay Kristo ang ating pagsamba. And thirdly, the beauty of Christ's person in the gospel gives us the desire and joy to prioritize worship. Hindi po tayo against sa emotion. Wala pong masama sa pag-iyak, sa pag-awit, sa pananalangin. Pero ang problem ng modern worship is superficial dahil malungkot yung ambience ng church, malungkot yung musika na naririnig nila, yung lyrics ay napaka-psychological, pinapalungkot yung mga puso natin. Hindi dapat po doon nakabase yung ating emotion. Yung emotion po natin is guided pa rin ng scripture. Ang magdidictate ng emotion natin, ang malaman na si Kristo ay namatay para sa atin, yung mga ganong katotohanan, yun po yung nagbibigay ng true emotions. Sabi ni Thomas Manton, believers worship God with the inward and spiritual affections of a renewed heart. This internal worship consisted of faith, reverence, love, and delight in God. So while sinasabi ng regulative principle ay kung ano lamang ang iniutos, ito lamang yung gawin, pero hindi niyan ine-exclude ang true emotion. In fact, kung regulative yung pagsamba natin, dapat ito ay magresulta sa atin ng tamang emotion sa pagsamba. Ang ganda po ng sinabi ni John Piper, though hindi po RPW ang view ni John Piper, pero gusto ko yung point dito ni John Piper. Sabi ni John Piper, sa Desiring God po ito, truth without emotion produces dead orthodoxy. And a church full or half full of artificial admirers, like people who write generic anniversary cards for a living. On the other hand, emotion without truth produces empty frenzy and cultivates shallow people who refuse the discipline of rigorous thought. Pero sabi ni John Piper, but true worship comes from people who are deeply emotional and who love deep and sound doctrine. Strong affections for God rooted in truth are the bone and marrow of biblical worship. So, hindi lang dapat na pagsunod sa kautusan. Dapat, sabi din ni Jesus, my yoke is easy and my commandment, ang pagsunod ay delight. So yun yung sinasabi ni Jesus, ang pagsunod ngayon sa utos ng Panginoon ay kagalakan natin. Babalikan natin yung what is the chief end of man at i-relate natin what is the chief end of Christian. The chief end of Christian is to glorify God and enjoy Him forever. So yung ating proper worship ay hindi po hiwalay sa proper emotion. So, wag po kayong maniwala na anti-emotion ang regulative principle. Nagbibigay nga siya. Siya dapat yung nag-guide kung ano dapat yung ating emotion. So hanggang doon na lamang po. Pasensya na po at na-delete ko yung ilang part ng lecture ko. So hanggang doon na lamang po ang ating pag-aaral. Proceed po tayo sa ating discussion. Okay, thank you. Thank you, Brother Ezekiel. So, ayun po, pwede kayong mayroon pa tayong time. You can comment your questions or mag-raise ng hands para makapagtanong. Ayun, si Sir Eric. Go ahead po. Okay, pwede na po mag-unmute. Salamat po at napakaganda po ng topic natin ngayon. Well, naniniwala naman po ako na hindi sinasaklawan yung ating Parang medyo mahina po yung audio. Tanggalin ko po yung headset ko.
Hello po. Ayan, okay, better. Thank you. Naniniwala po ako na hindi sinasaklawan ng yung pagtuturo ng true worship yung ating emosyon. It is because naniniwala ako doon sa sinabi din na maganda po expression ni ni Martin Luther na the more I see myself, hindi ko alam kung paano ako makakawala sa Panginoon. The more I see myself, I do not know kung paano ako masisave. So by assessing ourselves as a fallen man, makikita natin na we need a savior. And then the other side is sabi niya, as I look on Christ, I do not know how ako makakawala sa Kanya. Yung sa promise niya na grace and yung natin na kung magiging emotion tayo towards Christ sa ginawa niya. So, ang tanong ko lang po is that kasi nanggaling na rin ako dyan sa G12 na yan. At G12 gang nga ang tawag ko dyan na naging parang ako nga yung tinatawag ng to criticize them eh. Pero I love them kasi nandoon yung tinatawag ko na gusto nila kaya lang mali yung mga ways, mali yung type of worship, and then most promptly pag mali talaga yung tinatawag natin na teaching of word of God, naging man-centered kasi sila laging ways, step by steps. So ang tanong ko lang po, ito isa sa mga naging topic namin na usapan ng hindi lang isa, marami sa mga singers na nakaano ko rin at most of them kasama ko na sila sa Reformation. Nahihirapan kasi ako ipaano sa kanila kasi nga alam natin na nandito tayo sa mundo ngayon na kung alin yung sikat, yun yung mga nila. Ang ginagawa ko kasing step ngayon is that I try to put in some hymn songs in between to those songs na they like to sing upon worshiping. Sabi ko nga sa kanila, kung gusto natin na malaman kung tama yung kinakanta natin, we should read every lines of the songs and then see to it was reflected in the Bible scripture. And nahihirapan din ako minsan i-point out sa kanila na tignan din natin yung background ng mga tao and then we need also to see the story of the churches para alam natin yung mga singers or yung mga songwriters, are they in a reform background of churches. So pinoint out ko nga sa kanila yung Bethel, ang tawag dito yung pinakasikat na ngayon na Hillsong United, the old the new ones, but the old ones some of them are okay but they change, sabi nga natin, di ba? So paano po ba natin i-approach ko? Paano ko po ba sila i-approach na hindi para akong nagiging criticize na mali yan kasi ayokong gamitin yung word na mali yan eh. What I use to them is that tignan natin kung scriptural ba yung every lines of the songs. Thank you po doon sa inyong na-share. Tama po yun. Kailangan maging maingat tayo kasi nga emotional yung mga tao tapos medyo harsh nga po yung RPW sa una. Pag nakinig nila to, medyo harsh to. Pero tama po yung ginagawa nyo nang bigyan nyo ng emphasis is yung scripture alone. So wag nyo munang itakil yung mga kung ano bang danger ng mga taong yun. Kundi focus po muna kayo sa lyrics at yung maganda po yung ginagawa nyo na in between may hymn and then may contemporary song. Okay po yun. At mas maganda po na dahan-dahan nyo rin pong itinuturo, lalong-lalo na po kung mayroon kayong Bible study or Sunday school class sa inyong grupo or sa inyong church, ay naituturo po yung mga ganitong principle. Nag-preach po ako last Sunday sa isang church kung saan dahan-dahan nilang ipinapasok yung RPW. Pero ang ginagawa ngayon ng pastor is salitan. Ngayong Sunday, hymnal or more naakma sa regulative principle and parang salitan siya. The next Sunday is contemporary naman yung worship. So dahan-dahan lang habang itinuturo yung mga principle ng scripture. So wala naman pong, hindi po natin sinasabi na alisin agad yung mga dapat alisin. Dapat po ay samarahan na pagtuturo, dahan-dahan na pagtuturo ng mga principle. Basta bigyan niyo po ng emphasis kung ano po yung sinasabi ng scripture. So, ganun po yung dahan-dahan na reformation. Okay, sige po. Thank you, brother. And meron pang isang nag-raise ng hand. Pwede na po kayong si Kuya Raymond.
Okay. Hello, can you hear me? Yes. Yes po. Good evening, everyone. Brother Exi, since we are so much concerned about the way people worship now, whether reform or basta biblical uh, uh, sound na church, ano? How do we screen those who make who does the program? So worship, is it dapat pastor ba o somebody else? And if somebody else not the pastor, dapat may screen din ng mga type of songs if it's doctrinally sound, no? I like hymns, but sometimes we incorporate new songs, but sound naman ng ano. But again, just to make sure that Christ-centered ang worship natin at saka God glorifying, hindi yung trying to please people, no, the worshipers. Who should be the right person to make the program, the worship program? Who Thank do you po, you Don. recommend? Thank you. Thank you po, Don. Gusto ko lang pong i-tackle yung sa program. Sana po ay huwag niyo ako ma-misinterpret na mayroon isang ganito lang dapat yung program. Yung expression po ng regulative principle ay fluid. So may iba't Mhm. iba po siyang expressions. So wala pong isang ito lang dapat ang gawin. Pero as long na nandun yung mga nabanggit kong elements dyan po sa handout nyo, prayer, word of God, sacraments, singing, songs and hymns, as long na naroon yun, fluid po yung expressions nun. Wala pong iisang program lang. So, ang mahalaga nandun yung principle ng regulative principle. So, makiki-mute po, Brother James Peter. Makiki-mute po ng mic. Thank you po. So, walang iisang program. Pero pagdating naman po dun sa sino yung magagawa ng program, dapat po ay naituro po muna ito. Of course, kung matagal na kayong church, assume na naituro na ito. So sa mga bagong nagre-reform, kung convince kayo sa RPW, ang dapat munang magturo muna yung pastor, bakit kailangan gawin yung hymn? Bakit kailangan mayroong prayer? So, iisa-isahin yun. Kagaya po ng ginawa ko dati before sa outreach namin nung nasa former church pa ako, before namin i-apply yung corporate confession of sin at saka benediction, pinakita ko muna bakit ginagawa yung mga bagay na yon. So dapat ay inform yung congregation bakit kasama ito sa pagsamba. Hindi lang basta may assumption or assume. Dapat ay inform ang whole congregation bakit ginagawa, bakit part ito ng worship namin. Dapat may reason. So yun po yung una kong sagot dyan, na dapat inform at ang magtuturo po noon ay yung pastor or kung sino mang tinawag na preacher. Now, kung inform po yung congregation, so wala na tayong problema kung sino yung gagawa ng program. Dapat ay pastor. So, una po ay pastor at syempre yung mga tinawag na mga kalalakihan na mayroong gift sa pagpo-formulate ng program. So, yun po. Pastor po dapat. Hindi man yung pastor, pero guided ng pastor yung program po. Dapat ay alam ng pastor kung ano yung flow ng program. When you say fluid, Brother Exi, when you say fluid, you mean to say there's no parang from step 1 to 2, parang ganun ba? So when you say fluid, Mayroon po kasi ibang churches na binabasa nila yung Ten Commandments, may ibang churches po na hindi. So, ang point ko dun sa fluid, may iba't ibang expressions yung regulative principle. So, yung iba may corporate confession of sin na written, yung iba ay through prayer, pero na-express pa rin yung substance noong regulative principle. Yun po yung ibig sabihin natin na fluid, na walang isang ganito lang dapat. So may kahit po doon sa Reformed worship ni Brian Chappell,
meron po dong example ng mga programs, yung liturgy ng church. Iba't iba po yung pinakita ni Brian Chappell yung history ng worship. Iba't iba po. Pero nandoon po yung nananatili doon yung mga elements na iba't iba yung expressions. So yun po yung ibig sabihin natin sa fluid. Nandoon yung mga elements ng worship na nakalista po dyan sa inyong handout at iba't iba yung expression. Yun po yung ibig sabihin natin sa fluid. Alright. Thank you. Salamat po doon. So babasa tayo ng ibang mga comment sa chats hanggang sa Sige. abot ng ating oras. Una, ang RPW ba ay against sa contemporary music or full band instrument? So hindi. Hindi ko na naisama doon sa lecture kasi masyadong ahaba yung distinction between accidents and essence or yung elements and accidents. So yung elements, yung nakasulat niya sa handout niyo, prayer, word of God, sacrament, singing ng psalm and hymns. So yan po yung mga elements. So nakita natin kanina na may iba't ibang expression yan kung paano gagawin. Walang black and white lang, pero at least nandoon yung mga elements na yon. So yun yung elements of worship. Yung naman pong accidents of worship, ito naman yung mga ginagamit natin para mas maging maayos yung pagsamba natin. Hindi po element ng worship yung microphone, pero need natin ng mic para mas mabigyan ng emphasis yung element, yung preaching of the word. Hindi element ng worship ang aircon, electric fan, pero need natin yon, necessary yon para mas maging conducive yung ating awitan, yung ating pagsamba. So yun pong instruments are accidents of worship. Hindi siya element, pero accident siya. Ang nagiging problem po ng modern worship, while hindi po against ang RPW sa musical instruments, though mayroon pong view na against sa instrument, pero majority ay hindi against sa instrument. Ang nagiging problem po ng modern worship, galing po ako doon sa ganong worship, ang nagiging emphasis ay yung tugtugan. Let the worship leader or let the drums worship the Lord. So magsosolo yung drums. Let the guitarist magsosolo ng lead. So yun yung nagiging problem. While hindi issue yung instrument, pero kung yun na yung nagiging emphasis kaysa sa elements, yun yung nagiging problem. So kung small church pa lang kayo, parang hindi necessary ang full band na kung maliit pa lang kayo, 20 people pa lang kayo, hindi necessary na mag-full band kayo kasi ang mahalaga sa regulative principle, hindi yung instrument ang naririnig, kundi yung voice ng congregation. Kaya gathered worship. Di ba yung paliwanag natin sa meaning ng ecclesia, gathering. So ang mahalaga sa worship is yung congregational singing. Sa question naman na against ba ang regulative principle sa contemporary music? Hindi against. Hindi yun limited sa hymn. Ang linaw dun sa sinabi ni Paul, singing spiritual songs. So I believe, bahagi doon yung mga contemporary songs na, kagaya ng sinabi kanina, na solid yung lyrics. Tinitiyak natin na solid yung lyrics. At mahalaga rin po yung sinabi ni brother kanina, ni Brother Raymond. Brother Erickson, na yung background ng mga nagsulat or nag-produce ng mga music na yon, hindi lang basta doon sa lyrics, kundi din sa background, mahalaga din yon. Like Hillsong, hindi ko na siya i-recommend dahil alam ko yung background ng Hillsong. Pag pinanood nyo po yung Hillsong Exposed sa YouTube, available po yun. Ewan ko lang kung dinilit na, pero available yun before. Makikita nyo na hindi dapat ito nire-recommend. May isang kinakanta rin na naging sikat yung You Are God Alone. Oneness po yung kumanta nun or nagsulat nun. Pero ang ganda ng lyrics, pero oneness yun. So kailangan mayroon din po tayong idea kung sino yung nagsulat, ano yung belief ng nagsulat. So kaya safe sa mga old hymns dahil mga kilalang mga Christian author talaga yon. Trinitarian, may gospel. So safe, kumbaga. Pero hindi natin pinagbabawal
yung modern or contemporary music. Okay, thank you. Parang related din yan dito sa second question na ang RPW po ba ay against sa praise and worship na practice ng charismatic churches? Yes, obviously. Meron kami niyang podcast sa church din nila Brother Jeff sa Herald of Grace Apologetics. So, pwede niyo pong balikan. Dedicated po yun about praise and worship. Oo. So, pwede pong, meron po kaming podcast doon. Alright, thank you. And then, isa pa, kasama din po ba sa RPW ang Day of Worship? Yes. Yun po yung pinagkaiba ng Reformed sa NCT or yung New Covenant Theology. Sa New Covenant Theology, while holy yung gathering, pero hindi holy yung day. So walang specific day. Ang mahalaga is yung gathering. Sa Reformed, holy yung gathering, at the same time, holy din yung day. Kumbaga, commanded din yung day kung kailan mag-worship. So yes, part ng RPW, yung command na day of worship. Amen. And then bro, may question din ako, wala pa naman nag-post, no? Merong elements of New Covenant worship. Yung corporate confession of sin ba, isa yon under this 5 that you outlined? Di ba yung 5? Yes, pwede siya sa prayer. Okay. Kasi nga, or a form ng prayer nga. Kasi nga, di ba yung sinabi ni Mark Jones, two-way traffic. Okay. So, mayroong conversation in a form of dialogue. So, kapag halimbawa, example lang po ito, halimbawa, binasa natin yung 10 Commandments, Word of God yun, ano yung tugon nung church sa pagbabasa ng 10 Commandments? So, pwedeng corporate confession of sin dahil aware yung church na nagkasala sila doon sa 10 Commandments. So, pasok yun. Even yung church covenant, pwede rin yun. So, pasok pa rin siya sa expression noong mga elements. Okay, thank you. Anything last tong question na natin? Usurping authority over the man ba ang song leading women kung wala naman na gifted na song leader sa mga lalaki? Yes po. Kung walang song leader na lalaki, kasi nga, malinaw doon sa sinabi ni Apostle Paul, yung context na bawal mag-exert ng authority yung mga women is napakaganda po ng context noon. During the worship service po yung immediate context noon. Yes po, kapag may nangungunang babae, so usurping po yun. So sa mga ganyan pong church, dapat kung sino po yung preacher, kung wala pang mga tinawag na pwedeng tumulong, siya na rin yung facilitate ng worship. So siya po yung lahat kung mayroon namang lalaki na preacher. So ganun po yung ginagawa ng ibang reformed na wala pang able man na gagawa ng paglilid ng worship, pag-guide ng worship. So pwedeng yung preacher na rin. May gumagawa po noon. At saka siguro yung practice lang din namin, hindi kinakailangan na maganda boses mo, like na mag-song lead ka. Siguro ito yung benefit ng mga hymnals, no? Common ng hymn, and then sasabihin lang nung leader, this is, we are gonna, let's sing this hymn. Hanap, and then, alam na ng ilan yung mga tune, madali lang i-follow, so hindi niya na kailangan na marinig pa yung boses niya sa microphone. May mga times pag unfamiliar, ang ginagawa ng pastor namin, siya talaga yung nasa unahan para Yun. I-guide. Yeah. Or pag nakuha na, pababa na din kasi hindi naman siya like iba kasing praise and worship songs na bago-bago, di ba, yung tune at medyo hirap makuha talaga yun. Okay. Ayon. Wait lang. Okay, sorry. May nakita akong pangalan. Sige, habol na lang natin to as kaka-time lang. I'm a music teacher by profession and I find some music genre beautiful and pure while others are dark and satanic by nature. Ang concern ko po ay tama lang po ba yung attitude ko na toward heavy metal and other alternative genres na may growl and scream as not acceptable po sa worship service. Una, hindi po demonic yung mga heavy metal. Wala pong demonic na do, re, mi.
wala pong demonic na shredding. So wala pong evil doon sa tipang metal, mga drop D. Hindi naman po ibig sabihin ay drop devil. Hindi po ganun, drop D mo. Hindi po, wala pong evil na genre. So, ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi yung pagiging demonic, kundi yung order ng worship. So, kung po growl yung worship, hindi po yung maiintindihan. Paano po siya magiging, di ba yung problem doon sa speaking in other tongues, sinasabi ni Paul, kapag hindi ka naiintindihan, para ka lang symbols na umaalingaw-ngaw. So, ganun din po yung worship. Nasa context rin yun ng worship. So, kung hindi po naiintindihan yung inaawit natin, anong silbi ng worship natin? Kung ito nga ay dialogue between God and man, dapat po ay understandable, may order. So, hindi po talaga papasok yung ganoong type of music while hindi natin po sinasabi na demonic yon, pero hindi po yun papasok kasi nga nawawala yung order. Now, kapag dating naman po sa genre, possible po na mayroong iba't ibang genre when it comes sa RPW. For example, bibigyan ko po ng isang example. What if may maging reform sa Africa na ang kanilang genre ng music ay yung may mga tambol, yun yung music nila. So, pwede po yung makategorize na RPW pa rin, contextualize, as long na naiintindihan yung lyrics. So, hindi naman po tayo against sa iba't ibang genre. Ang pinaka-point, naiintindihan ito at may order. Pagdating sa heavy metal, ay hindi na po siya pasok doon sa naiintindihan at order kasi sobrang ingay nun. So, hindi po yung demonic. Ako po ay nakikinig ng ganong music. Hindi po yung demonic. Alright. Me too. Okay, sige, thank you po. Salamat sa Panginoon sa last lecture tonight. So 8, 9, and 10, last 2 lectures. At patuloy natin pag-pray. Sige bro. Meron tayong bonus, di ba? Yung, Sige. O, yung sinabi ko. Saka yung, yun, yung isa yung, sige. i-add na lang natin yan. Okay, sige po. Salamat sa Panginoon. Just wait for announcements. Pero tomorrow meron pa rin tayo 8 p.m. Sige, Brother Ezekiel. Ano tayo? Baptism tayo. Okay. Dear brother, close in prayer, please. Sige po, tayo ay mag-close sa prayer. Panginoon, salamat po sa aming narinig about true worship, na ang object of our worship is the triune God. Ikaw na Diyos, na Trinidad, na mayroong 3 persona. Nakita namin yung grace ng New Covenant demands proper worship. At ito po ay pagsunod sa inyo pong kautusan with proper emotion. Bigyan niyo po kami ng humility na sambahin namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Sa Espiritu, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katotohanan ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Iiwas niyo po kami sa kayabangan na bagamat ang worship namin ay pagsunod sa inyong kautusan, maliitin na namin ng ibang mga mananampalataya. Sa halip, may panalangin namin na maging tama ang kanilang pagsamba. Kayo po ang mag-apply nito sa aming mga buhay, na ang individual life namin ay naaayon sa inyong kautusan, lalong-lalo na po ang aming public worship every Sunday. Kayo po ang magbigay sa amin ng grace, kayo po ang magbigay sa amin ng faith, kayo po magbigay sa amin ng love sa aming pagsamba. At kayo po magpala sa lahat po ng naka-join sa meeting na ito, at sasambahin namin kayo sa Sunday ng may awareness sa mga napag-aralan namin. Kayo lamang po ang maluwalhati sa pag-aaral na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, brother. Thank you po sa lahat. Welcome po. Good night Thank you po. God bless. Yes po. po.